Sigurado ka ba rito, Crispin? 100,000 piso para sa isang babaeng tagapalengke? Masyadong mataas ang presyo mo. Ang boses na yon ay hindi kay Crispin. Malalim ito, malamig, at may dalang panganib na tila ba ay amoy ng nabubulok na isda sa dalampasigan ng nabutas. Ngunit ang naging sagot ni Crispin ang mas nagpahiwa sa pandinig ni Avalora. Ano ba, boss? Selyado pa yan. Hindi pa nagagalaw ng iba. Pinakaingatan ko yan para sa ganitong pagkakataon. Isipin mo na lang, mabubura na ang lahat ng talo ko sa sabong. At magkakaroon ka pa ng aliping hindi maglalakas loob na tumakas. Sa loob ng maliit at barong-barong na kusina, napatigil ang kamay ni Avalora sa paghahalo ng nilulutong adobo. Ang bango ng tuyo, suka at paminta na kanina lang ay nagpapatakam sa kanya ay biglang naging amoy ng kamatayan. Ang kinuha niyang platitong plastik ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ngunit bago pa ito humalik sa sahig, ay sinalo niya ito ng buong ingat. Ni ayaw niyang gumawa ng anumang ingay. Ayaw niyang maniwala. Ngayong gabi, ang kanyang ika-22 kaarawan. Kaninang hapon lang, ibinigay niya kay Crispin ang lahat ng kanyang naipon sa loob ng 3 taon ng pagtitinda ng isda. Sa ilalim ng init ng araw, 70,000 piso. Ang sabi ni Crispin, gagamitin ito sa investment para sa export ng seafood sa Malaysia. Ang sabi ni Crispin, ito na ang susi para makaalis sila sa mabahong estero ng Navotas. Nanginginig ang buong katawan ni Avalora habang nakasandal sa dingding na yari sa pinagtagpi-tagping plywood. Ang kanyang puso ay parang isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Hinahampas ang bawat tadyang sa sobrang takot. Avalora, mahal, handa na ba ang dinner natin? Ang tinig ni Crispin ay muling naging malambing, puno ng mapanlinlang na tamis na tila ba asukal na ibinudbod sa lason. Pumasok ang lalaki sa kusina. Ang mga matang dati ay tinitingnan ni Avalora nang may buong pagtitiwala ay kumikinang ngayon sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Isang yakap na dati ay nagbibigay sa kanya ng init. Ngunit ngayon ay tila ba pagpulupot ng isang ahas. Happy birthday, babe! May sorpresa ako sa iyo mamaya. Bulong nito habang hinahalikan ang kanyang sentido. Hindi makapagsalita si Avalora. Ang kanyang lalamunan ay tila binasag na bubog. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung sino ang lalaking kausap nito sa labas. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang tumango ng marahan. Inabutan siya ni Crispin ng isang basong juice. Uminom ka muna. Kanina ka pa nagluluto. Baka mapagod ang birthday girl ko. Tumingin si Avalora sa baso. Ang kulay kahel na likido ay tila sumasalamin sa kanyang sariling kawalang malay. Inisip niya ang mga pangarap na binuo nila, ang maliit na bahay na may hardin, ang mga anak na hindi na kailangang matulog sa ingay ng mga bapor. Lahat ng yon ay itinayo niya sa pundasyon ng pagmamahal na akala niya ay totoo. Dahan-dahan niyang ininom ang juice. Mapait ito sa dulo, ngunit mas mapait ang katotohanang unti-unti nang lumilinaw sa kanyang isipan. Hindi nagtagal. Naramdaman ni Avalora ang pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang paligid ay nagsimulang umikot. Ang amoy ng adobo ay humalo sa amoy ng gabi at ang liwanag ng bumbilya ay naging isang malabo at lumalayong tuldok. Crispin, bakit? Ang tanging naibulalas niya bago nang hina ang kanyang mga tuhod. Naramdaman niya ang pagsalo ni Crispin sa kanya, ngunit wala na itong pag-iingat. Marahas siyang inihiga ng lalaki sa sahig na semento. Narinig niya ang tunog ng pintong bumukas at ang mabibigat na yabag ng sapatos na pumasok sa kanilang maliit na tahanan. Ayan na siya, boss. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka lulugi rito. Narinig pa niyang sabi ni Crispin. Ang boses ay wala ng bakas ng pagmamahal, kundi purong kasakiman.
Sa huling pagkakataon na naidilat ni Avalora ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang estrangherong nakatayo sa tapat niya. Tinitingnan siya na parang isang piraso ng karne na kabibili lang sa palengke. At sa tabi nito, nakita niya si Crispin na binibilang ang mga bungkos ng pera. Ang mukha ay puno ng kagalakan, habang ang kanyang sariling mundo ay tuluyan ng nagdilim. Nawalan ng malay si Avalora, habang may isang tanong na pilit na umaalingaw-ngaw sa kanyang naglalahong diwa. Ganito ba kamura ang halaga ng aking katapatan? Ito ba ang katapusan ng aking mga pangarap o ang simula ng isang impyernong hindi ko kailanman inakala? Malamig at amoy kalawang. Ito ang unang bumati sa mga pandama ni Avalora nang dahan-dahan niyang idilat ang kanyang mga mata. Hindi ang mabangong amoy ng tuyo na karaniwang sumasalubong sa kanya sa umaga sa nabutas, at hindi rin ang init ng yakap ng kanyang manipis na kumot. Sa halip, ang kanyang pisngi ay nakadapa sa isang malamig at magaspang na bakal na sahig na tila ba humihigop sa nalalabi niyang lakas. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit ang bawat panginginig ng kanyang mga kalamnan ay nagdadala ng matinding kirot. Ang bawat pagyanig ng paligid ay nagpapahiwatig na ang sahig na kanyang kinahihigaan ay patuloy na gumagalaw sa ibabaw ng malalakas na alon. Ang ugong ng makina ng bapor sa kailaliman ay tila isang dambuhalang hayop na humihinga ng malalim at mabigat, isang tunog na nagpapakaba sa kanyang dibdib. Gising ka na pala. Isang tinig ang narinig ni Avalora mula sa kadiliman. Hindi ito ang boses ni Crispin. Puno ito ng pagod at kawalan ng pag-asa. Pilit na iniangat ni Avalora ang kanyang ulo at nakita ang isang babaeng nakasandal sa kanto ng madilim na bodega. Marungis ang mukha nito at ang mga mata ay tila tuyo na sa kakaiyak. Nasaan? Nasaan ako? Ang paos na tanong ni Avalora. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng buhangin. Ang babae ay naglabas ng isang mapait na tawa, isang tunog na walang bahid ng kagalakan. Nasa impyerno ka na, Hija. Papunta tayo sa Zamboanga. Ibinenta ka rin ba ng taong akala mo ay mahal ka? Ang tanong na yon ay tila isang kutsilyong muling bumaon sa puso ni Avalora. Biglang bumalik ang alaala ng kagabi, ang kanyang kaarawan, ang adobong niluto niya ng may pagmamahal, ang juice na may kakaibang pait, at ang mukha ni Crispin habang binibilang ang mga perang kapalit ng kanyang kalayaan. 70,000 piso. Ang halaga ng kanyang buhay, ng kanyang dignidad, at ng lahat ng mga pangarap na binuo niya sa loob ng 3 taon. Hinawakan ni Avalora ang kanyang leeg. Naroon pa rin ang kanyang kwintas na may pendant na phoenix. Marahil ay inakala ng mga kumuha sa kanya na ito ay isang murang alahas lamang na yari sa tanso, kaya hindi na nila pinag-interesang kunin. Hinigpitan niya ang hawak dito hanggang sa bumaon ang talim ng pendant sa kanyang palad, na tila doon lamang siya nakakakuha ng kaunting lakas upang hindi tuluyang mabaliw. Hindi ito maari. Kailangan kong makauwi. Bulong ni Avalora, bagamat alam niyang wala siyang kapangyarihang gawin iyon. Walang nakakauwi mula rito, sagot ng babae, na ang pangalan ay Elena. Ang mga gaya natin ay hindi na tao sa paningin nila. Mga kargamento na lang tayo. Isang produktong kailangang ihatid sa tamang mamimili. Biglang bumukas ang mabigat na pintong bakal sa itaas. Ang liwanag na pumasok ay tila sumugat sa mga mata ni Avalora. Isang lalaking may malaking katawan ang bumaba sa hagdan. Ang bawat hakbang nito ay lumilikha ng mabibigat na yabag na tila yayanig sa buong bodega. May dala itong timba na naglalaman ng mga pandesal na matigas pa sa bato. O kain na! Ayaw naming mamatay kayo sa gutom bago kayo maibenta. Sigaw ng lalaki, sabay sipa sa timba patungo sa gitna ng silid. Tumingin ang lalaki kay Avalora at nagpakita ng isang nakakangilong ngiti. Ikaw yung galing Navotas, di ba? Ang sabi ng boyfriend mo, espesyal ka raw. Tingnan natin kung hanggang saan ang halaga mo.
Pagdating natin sa Zamboanga, nang makaalis ang lalaki at muling sumara ang pinto, ang katahimikan ay tila naging mas mabigat kaysa dati. Kinuha ni Avalora ang isang piraso ng pandesal, ngunit hindi niya ito magawang isubo. Ang bawat kagat ay tila paalala ng kanyang pagkatalo. Sa labas, ang hampas ng malalaking alon sa katawan ng bapor ay tila ba nanunukso sa kanya. Ipinapaalam na malayo na siya sa pampang, malayo na sa lahat ng bagay na pamilyar sa kanya. Umiyak si Avalora, ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa malamig na bakal, mabilis na natutuyo, ngunit nag-iiwan ng marka. Sa gitna ng dilim at ng amoy ng langis at alat, isang sumpa ang unti-unting nabubuo sa kanyang puso. Kung ang pag-ibig ang nagdala sa kanya sa bangin na ito, kung gayon kailangan niyang isara ang bawat bahagi ng kanyang puso na marunong pa ring magmahal upang makaligtas. Ngunit sa ilalim ng takot, nananatili ang isang katanungang bumabagabag sa kanya. Sino ang kukuha sa kanya sa dulo ng paglalakbay na ito? At ano ang gagawin niya kapag ang huling bakas ng kanyang pagkatao ay tuluyan ng nabura ng dagat? Ang paghinto ng makina, pagkalipas ng ilang oras, ay nagdala ng isang nakakatulig na katahimikan. Ang bapor ay hindi na gumagalaw. Nakarating na sila. Ilabas niyo na ang kargamento. Siguraduhin niyo lang na hindi iyan sira dahil ayaw ko ng basurang idideliver sa akin. Ang utos na yon ay narinig ni Avalora kasabay ng pagbukas ng pinto ng truck na nagdala sa kanila mula sa daungan. Ang sikat ng araw sa Zamboanga ay tila nanunuot sa kanyang balat. Masakit at nakakasilaw matapos ang mahabang oras ng pananatili sa dilim. Halos kaladkarin siya ng dalawang lalaki palabas. Ang kanyang mga paa na walang sapin ay humahampas sa mainit na semento. Lumilikha ng tunog ng pagkaladkad na tila ba hila-hila ang isang hayop na malapit ng katayin. Dinala siya sa loob ng isang malawak at malamig na opisina na amoy tabako at mamahaling pabango. Doon, sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa madilim na kahoy, nakaupo ang isang lalaking may uban na ang buhok, ngunit bakas pa rin ang tikas at awtoridad. Si Don Severino Arreza. Ang kanyang mga mata ay tila 2 piraso ng yelo na mabilis na sumuri sa kabuuan ni Avalora. Mula sa kanyang magulong buhok, sa dumi sa kanyang mukha, hanggang sa nanginginig niyang mga kamay. Isang mabalasik na tingin ang ibinigay ng Don sa mga tauhan nito. Ito ba ang ipinagmamalaki ni Crispin? Isang batang taga-dagat na mukhang hindi man lang makatagal sa isang araw na pagtatrabaho? Sa sandaling iyon, ang loob ni Avalora ay tila isang basong unti-unting nagkakabitak-bitak. Ang pagtrato sa kanya bilang isang bagay na walang halaga ay mas masakit pa kaysa sa gutom na kanyang nararamdaman. Ang bawat salita ni Don Severino ay tila isang sampal na nagpapaalala sa kanya na siya ay isa na lamang pag-aari. Dahil sa panghihina at takot, ang kanyang kamay ay dahan-dahang napunta sa kanyang dibdib, pilit na itinatago ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya, sa kanyang nakaraan. Ngunit sa kanyang pagkilos, ang manipis na kadena ng kanyang kwintas ay naputol. Ang pendant na phoenix ay lumabas mula sa kanyang damit at bumagsak sa sahig. Lumikha ng isang mahinang tunog ng pagtalbog bago ito huminto sa tapat mismo ng sapatos ni Don Severino. Tumigil ang mundo para kay Avalora. Inasahan niyang pagtatawanan ito ng Don o kaya ay sisipain palayo. Ngunit ang nangyari ay kabaligtaran. Nanlaki ang mga mata ni Don Severino. Ang kulay ng kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa pagiging mapagmataas, ay naging maputla na tila ba nakakita ng isang multo. Dahan-dahan, sa paraang tila ba hindi siya makapaniwala, ay yumuko ang matanda upang pulutin ang alahas. Ang kanyang mga kamay na kanina ay matatag, ay biglang nanginig habang hinahawakan ang imahe ng phoenix na muling nabubuhay mula sa apoy. Saan? Saan mo nakuha ito? Ang tanong ni Don Severino. Ang kanyang boses ay hindi na malamig,
kundi puno ng gulat at isang uri ng takot na hindi maipaliwanag. Sa nanay ko po, ang nanginginig na sagot ni Avalora. Iyan lang ang naiwan niya bago siya namatay sa sunog sa Cebu. Hindi na lumingon si Don Severino sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon na lamang sa batang babaeng nasa harap niya. Hinaplos niya ang bawat ukit sa pendant, ang mga detalye ng pakpak ng phoenix na tanging ang pamilyang Dalisay lamang ang may karapatang magsuot. Ang kanyang isipan ay tila bumalik sa 20 taon na ang nakalilipas, sa apoy, sa kaguluhan, at sa pangakong ginawa niya sa isang babaeng tinawag niyang Reyna. Naramdaman ni Avalora ang pagbabago ng hangin sa loob ng silid. Ang presensya ng panganib ay biglang napalitan ng isang uri ng paggalang na hindi niya maintindihan. Bakit ang makapangyarihang lalaking ito ay tila ba nais lumuhod sa harap niya? Iwanan niyo kami, utos ni Don Severino sa kanyang mga tauhan. Ang boses ay sapat na upang magmadaling lumabas ang lahat. Nang sila na lamang dalawa ang naiwan, ang katahimikan ay tila nababalot ng misteryo. Nilapitan ni Don Severino si Avalora. Sa halip na saktan siya o busalan, ang matanda ay dahan-dahang lumuhod sa kanyang harap. Isang tuhod ang nakalapat sa semento, ang ulo ay nakayuko sa paraang ginagawa lamang para sa isang dugong bughaw. 20 taon, bulong ng matanda, ang kanyang boses ay tila may kasamang luha. 20 taon kitang hinanap sa bawat sulok ng bansang ito. Akala ko ay kasama ka nang naging abo sa Cebu. Inanggat ni Don Severino ang kanyang paningin kay Avalora at doon ay nakita ng dalaga ang isang katapatang hindi niya kailanman nakita kay Crispin. Sa wakas, nahanap na rin kita, Senyora Avalora Dalisay. Ang pangalang iyon, ang apelyidong iyon, ay tila isang banyagang salita sa pandinig ni Avalora. Sino ang senyora na tinutukoy nito? At bakit ang isang alipin na gaya niya ay tinatawag na Reyna ng isang hari ng kadiliman? Huwag mong asahan na yayakapin kita. Ang luhang iyan ay walang puwang sa pamumuhay ng isang Dalisay. Ang mga salitang iyon ay tila binitawan ng isang estatwang gawa sa yelo. Wala itong emosyon, wala itong init, at higit sa lahat, wala itong pagmamahal. Tumagos ito sa puso ni Avalora. Mas masakit pa kaysa sa pagkakahilo na dulot ng mahabang biyahe mula Zamboanga patungong Davao. Sa loob của một thư phòng rộng lớn với những kệ sách cao đứng trần, Avalora đứng đó, nhỏ bé và run rẩy. Cô vẫn mặc bộ quần áo cũ kỹ từ Navotas, đôi chỗ đã xòn rách và vương mùi mặn của biển cả. Đối diện cô, ngồi sau chiếc ghế bọc da sang trọng, là một người phụ nữ quyền lực với mái tóc búi cao không một sợi tóc thùa. Doña Amihan Dalisay, người đàn bà có khuôn mặt giống hệt cô, từ đôi mắt phượng đen bờ môi kiêu kỳ, nhưng ánh nhìn lại sắc lẹm như lưỡi dao có thể cắt đứt mọi hy vọng lẻ lói. Avalora đã từng mơ về khoảnh khắc này hàng nghìn lần trong những đêm đông lạnh lẽo tại xóm chài. Cô đã tưởng tượng mình sẽ chạy đến, gục đầu vào lòng mẹ và khóc cho thỏa những ấm ức của kiếp nghèo. Nhưng thực tế là một gáo nước lạnh buốt. Đôi tay của Doña Amihan không hề mở ra để đón cô. Chúng đang đắn chặt vào nhau trên mặt bàn, gỗ bóng loáng, đầy vẻ đề phòng và xa cách. Mẹ! Po! Ang tanging salitang lumabas sa nangangatok na labi ni Avalora. Isang bulong ng isang batang nangungulila. Sa labas ng silid na ito, bawal mo akong tawaging ina. Mabilis na putol ni Amihan. Ang boses ay hindi man lang nayanig. Dito, ako ang iyong tagapagturo at ikaw ang kargamentong kailangang ayusin bago mabulok ng tuluyan. Ang bawat salita ay tila isang malakas na hampas sa dibdib ni Avalora. Ang kanyang mga daliri, ladahan-dahang humigpit sa dulo, kuatsik aw ku, nanginginig sa ilalim ko sukinngak. Ang mitiin niya para sa hoy-am kume, lamuling gumuho, naging abo sa harap ko sutanyan nay. Ang luha na kanina pa, gustong kumawala, ay pinigilan niya, kahit na ang lalamunan niya ay tila sinusunog sa bawat paglunok. Tumingin si Amihan
Sa kanyang mga kuko na selyado ng pulang barnis, tila mas interesado pa roon kaysa sa presensya ng kanyang anak. Huwag mong isipin na dahil nahanap ka ni Severino, ay ligtas ka na. Ang mansyong ito ay hindi mo bahay, isa itong kuta. At ang mga kaaway natin ay nasa bawat sulok, naghihintay lang na magkamali ka para tuluyan tayong ubusin. Tumayo ang Donya. Ang kanyang mahabang gown ay lumilikha của âm thanh xót xoát, nhẹ nhàng trên sàn gỗ. Khi bà bước đến trước cửa sổ, lớn nhìn ra khu vườn rộng mênh mông của dinh thự, nơi có những bức tường cao ngất được bao bọc bởi dây kèm gai ngầm. Nakita ko ang ginawa ng lalaking iyon sa'yo. Patuloy ni Amihan. Ang tinig ay puno kwa sukinmet. Ibinenta ka para sa utang sa sugal. At ang masama rito, Avalora, ay pinayagan mo siyang gawin iyon dahil sa tinatawag mong pag-ibig. Ang pag-ibig ay isang karamdaman. At sa pamilyang ito, wala tayong gamot para sa mga tanga. Naramdaman ni Avalora ang muling pagdurog ng kanyang puso. Ang paghamak ng kanyang sariling ina sa kanyang sakit ay mas masakit pa kaysa sa pagtatraidor ni Crispin. Sa loob ng marangyang silid na amoy sandalwood, naramdaman niya ang matinding pangungulila sa amoy ng tuyo at patis sa nabutas. Doon, kahit mahirap, ay may puwang ang damdamin. Dito, ang bawat hininga ay tila kailangang bayaran ng dugo, vasuvokam. Lumingon si Amihan at inabot ang mutapho sa yayaydak. Ang kanyang kamay ay sandaling nanginginig, một chi tiết quá nhỏ mà Avalora không kịp nhận ra vì nỗi đau đang bao trùm lấy cô. Mabilis itong naitago của bà Trùm khi bà ném tập hồ sơ xuống bàn, tạo thành một tiếng va chạm đanh gọn trong không gian tĩnh lặng. Basahin mo iyan. Iyan ang buhay ng pamilyang Villarreal. Sila ang dahilan kung bakit kailangan nating magpanggap na patay sa loob ng 20 taon. Sila ang dahilan kung bakit lumaki ka sa hirap. Utos ni Amihan. Kung gusto mong mabuhay, kalimutan mo nang naging tao ka. Simula ngayon wala ka ng puso, isa kang dalisay. Tumingin si Avalora sa taphoso, pagkatapos ay muling tumingin sa malamig na mga mata ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang batang babaeng nangarap ng kasal at payak na buhay sa Somchay ay unti-unti nang namamatay. Ang tanging natitira ay ang hapdi ng pagkakaulila sa gitna, Kwaso Jiao Sang. Makaalis na kaya siya sa anino ng kanyang nakaraan? O ang mansyong ito ay magiging isang mas malaking bilangguan kaysa sa bodega ng bapor na kanyang pinanggalingan? Ang pagkain ay para sa mga nagtatrabaho, hindi para sa mga nag-iisip pa rin sa nakaraan. Itapon mo iyan. Ang utos ni Donya Amihan ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kumakalam na sikmura ni Avalora. Sa harap niya, sa ibabaw ng lamesang yari sa marmol, ay isang mangkok ng mainit na lomi. Ang pagkaing nagpapaalala sa kanya sa mga gabing maulan sa Nabotas kung saan nakikisalo siya sa kanyang itay-itayan. Ngunit sa isang iglap, kinuha ng isang katulong ang mangkok at ibinuhos ang laman nito sa basurahan na lumikha ng isang malungkot na tunog ng pagbagsak ng malapot na sabaw sa plastik. Mula ngayon, ang dila mo ay hindi na para sa pagkaing kalsada. Ang utak mo ay hindi na para sa pangangarap ng payak na buhay. Ang bawat segundo ng buhay mo ay pag-aari na ng Dalisay Shipping, patuloy ng kanyang ina, habang hindi man lang inaalis ang tingin sa mga dokumentong binabasa. Nasa 5 araw na si Avalora sa loob ng paaralan ng pagdurusa. Ang tawag niya sa marangyang bilangguang ito. Ang kanyang mga daliri ay nagkakalyo na, hindi dahil sa pagbubuhat ng banyera ng isda, kundi dahil sa paghawak ng panulat sa loob ng 16 na oras bawat araw. Kailangan niyang isaulo ang mga ruta ng barko, ang mga batas, sa pandaigdigang kalakalan, at ang mga pangalan ng bawat taong kailangang bayaran o katakutan. Tuwing gabi, ang kanyang likod ay kumikirot sa katatayo ng tuwid habang tinuturuan ng tamang asal. Ang bawat maling galaw ng kanyang kamay ay sinusundan ng isang matalim na salita mula kay Amihan na tila ba isang latigo na humahampas sa kanyang pagkatao. Bakit niyo po ba ginagawa ito?
Ang tanong ni Avalora isang gabi, ang boses ay puno ng pagod at luhang pilit na pinipigilan. Hindi ba pwedeng maging mag-ina na lang tayo? Bakit kailangan nating maging magkaaway? Tumigil si Amihan sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit kay Avalora. Ang amoy ng kanyang pabango na parang mga rosas na malapit ng malanta ay bumalot sa dalaga. Inangat ng Donya ang baba ng kanyang anak gamit ang kanyang mga daliri na malamig pa sa bakal. Dahil ang mga kaaway natin, Avalora, ay hindi gagamit ng pagmamahal para talunin tayo. Gagamitin nila ang kahinaan mo. Bulong ng ina, ang mga mata ay tila naglalabas ng isang uri ng pait na matagal nang kinimkim. Akala mo ba ay madali para sa akin ang iwan ka sa nabutas? Akala mo ba ay masaya akong makita kang naghihirap? Ngunit mas mabuti nang lumaki kang mahirap kaysa lumaki kang patay. At kung hindi kita gagawing matigas ngayon, ang mga Villarreal ang kakatay sa'yo bukas. Marahas na binitiwan ni Amihan ang baba ni Avalora. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang paalala ng layo ng kanilang loob sa isa't isa. Sa gitna ng kanyang pag-aaral, madalas na sumasagi sa isip ni Avalora si Crispin. Ang bawat alaala ng kanilang tawanan ay tila naging isang malaking biro. Ang sakit ng pagtatraydor ay hindi nawawala. Sa halip, ito ay nagiging isang uri ng gasolina na nagpapanatili sa apoy ng kanyang determinasyon. Kung ang pagiging dalisay, ang tanging paraan para makabangon siya at makita ang pagbagsak ng mga taong sumira sa kanya, kung gayon ay tatanggapin niya ang bawat pasakit. Isang hapon, habang nag-ensayo ng pakikipagnegosasyon sa ilalim ng matinding init sa balkonahe, biglang nakita ni Avalora ang isang tagpo na nagpabago sa kanyang pananaw. Mula sa siwang ng pinto ng silid ng kanyang ina, nakita niya si Donya Amihan na nakaupo sa sahig, hawak ang isang maliit na sapatos ng sanggol. Ang sapatos na suot niya noong siya ay nawala 20 taon na. Ang nakalilipas, ang makapangyarihang Donya Amihan ay nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang gumagalaw sa bawat mabigat na paghinga, na tila ba pinipigilan ang isang malakas na hagulgol. Walang tunog na lumalabas, ngunit ang bawat paghaplos ng kanyang kamay sa maliit na sapatos ay puno ng isang pagmamahal na hinding-hindi niya ipapakita sa harap ng iba. Napatigil si Avalora. Ang galit sa kanyang puso ay sandaling napalitan ng isang malalim na pagkalito. Sino ba talaga ang kanyang ina? Ang halimaw na nagpapaiyak sa kanya araw-araw, o ang babaeng nagdadalamhati sa dilim para sa anak na matagal na niyang nawala? Bago pa man siya makalapit, mabilis na tumayo si Amihan at itinago ang sapatos nang marinig ang tunog ng paglapit ng isang katulong. Ang kanyang muka ay agad na naging kasing tigas muli ng bato. Avalora, bakit ka tumitigil? Bumalik ka sa iyong binabasa. Sigaw ni Amihan. Ang tinig ay tila isang utos na walang puwang para sa katuwiran. Bumalik si Avalora sa kanyang lamesa, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kakaibang uri ng sakit, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa babaeng nagtuturo sa kanya na maging manhid. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang bagong katanungan ang umusbong sa kanyang isipan. Ano ang nakatagong sakit na pilit na itinatago ni Amihan sa likod ng kanyang mga gamot at mahigpit na hawak sa kapangyarihan? At may oras pa ba para maging tunay silang mag-ina bago ang lahat ay huli na? Isang malakas na ubo mula sa silid ng Donya ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Isang ubo na, tila may kasamang dugo, ngunit mabilis na natakpan ng tunog ng tubig na bumubuhos mula sa gripo. Hindi ka lang basta nahanap ng tatay-tatayan mo sa dalampasigan, Avalora. Inagaw ka niya mula sa naglalagablab na kamatayan habang ang mga Villarreal ay nanonood at tumatawa. Ang mga salitang yon ni Don Severino ay tila mga tipak ng yelo na ibinagsak sa likod ni Avalora. Sa loob ng isang lihim na silid sa ilalim ng mansyon, isang silid na amoy lumang papel at alikabok ng nakaraan, nakatayo sila,
Sa harap ng isang pader na puno ng mga itim at puting larawan, ang liwanag ng isang lampara ay tila nagbibigay ng buhay sa mga anino. Ginagawa itong mas nakakatakot at mas totoo. Kasalukuyang hawak ni Avalora ang isang mamahaling baso ng tsa. Ang kanyang mga daliri ay natututo nang humawak ng may dangal gaya ng turo ni Amihan. Ngunit sa narinig niya, ang kanyang kamay ay nanginig na naging sanhi ng bahagyang pag-alog ng mainit na likido sa loob ng baso. Ngunit walang tunog ng pagtama ang narinig dahil sa kapal ng alpombra sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang sunog sa Cebu, hindi yun aksidente? Ang tanong ni Avalora. Ang boses ay halos pabulong. Umiling si Don Severino. Ang kanyang mukha ay nababakas ang isang matandang galit na hindi kailanman nabaon ng panahon. Ang pamilyang Villarreal ang nag-utos niyon. Gusto nilang ubusin ang lahat ng dalisay dahil sa agawan sa teritoryo ng mga daungan. Ang iyong ama, ang tunay mong ama, ay namatay habang pilit na hinaharangan ng pinto upang makatakas kayo ng iyong ina. At si Mang Isko, ang mangingisdang kinilala mong tatay, ay isa sa mga tauhan namin noon. Siya ang tumalon sa gitna ng apoy para iligtas ka. Napabitaw si Avalora sa kanyang tsa. Ang baso ay bumagsak sa malambot na carpet. Ang likido ay dahan-dahang kumalat, na tila ba isang mantsa ng dugo na tumatagas sa isang puting tela. Hindi niya naramdaman ang init. Ang tanging nararamdaman niya ay ang hapdi ng katotohanan. Si Mang Isko, ang lalaking nagturo sa kanya kung paano mangisda. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng huling piraso ng tinapay kahit siya ay gutom, ay isang bayaning nagbuwis ng buhay para protektahan ang isang batang hindi naman niya kadugo. Lahat ng hirap mo sa Navotas, Avalora, ay ang tanging paraan para manatili kang buhay, patuloy ni Severino habang inaabot sa kanya ang isang lumang larawan. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil ang mga Villarreal sa paghahanap sa huling tagapagmana ng dalisay. Kinuha ni Avalora ang larawan. Ito ay isang kuha mula sa isang pahayagan kamakailan lamang. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang pamilyar na mukha. Si Crispin, ngunit hindi na ito ang Crispin na nakasuot ng sando at amoy dagat sa Navotas. Nakasuot ito ng mamahaling Amerikana, may hawak na baso ng alak, at ang kanyang braso ay nakapulupot sa bewang ng isang babaeng mukhang reyna sa ganda at yaman. Sino siya? Ang nangangatal na tanong ni Avalora. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa gilid ng larawan. Siya si Bianca Villarreal. Sagot ni Severino, ang boses ay puno ng pait. Ang kaisa-isang anak ng pumatay sa iyong ama. At ang lalaking mahal mo? Si Crispin ay matagal na nilang tauhan. Ibinenta ka niya, hindi lang dahil sa utang sa sugal, kundi dahil iyon ang utos ng mga Villarreal upang tuluyan kang mawala sa landas nila. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sipa sa sikmura ni Avalora. Ang pagtatraidor ni Crispin ay hindi lamang pala dahil sa pera. Isa itong planadong pagpatay sa kanyang pagkatao. Ang bawat halik, ang bawat pangako ng kasal, at ang bawat pangarap na binuo nila sa ilalim ng buwan sa Navotas ay isa lamang palang dula-dulaan na pinamahalaan ng mga taong pumatay sa kanyang pamilya. Naramdaman ni Avalora ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, walang luhang pumatak. Ang sakit ay tila naging isang matigas na bato sa loob ng kanyang dibdib. Ang anino ng kanyang nakaraan ay hindi na lamang basta alaala. Ito ay naging isang buhay na kaaway na humahabol sa kanya. Nasaan sila ngayon? Tanong ni Avalora. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig at matatag. Isang tono na kahit si Doña Amihan ay magugulat. Naghahanda sila para sa isang malaking anunsyo sa susunod na buwan. Sagot ni Severino, ang pagsasama ng kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng isang kasalan. Tumingin si Avalora sa larawan ni Crispin at Bianca. Ang imahe ng Phoenix sa kanyang kwintas ay tila nag-aapoy sa kanyang isipan. Sa gitna ng katahimikan ng lihim na silid,
Isang sumpa ang muling nabuo. Isang sumpang hindi na para sa pagtakas, kundi para sa pagbabalik. Kung ganoon, kailangan nating siguraduhin na ang kasalang iyon ay hindi magiging masaya, bulong ni Avalora. Ngunit bago pa man makasagot si Severino, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa itaas. Kasunod ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga katulong. Isang puting sobre ang nakita nilang nakasingit sa ilalim ng pinto ng lihim na silid. Dahan-dahang pinulot ni Severino ang sobre. Sa loob nito ay may isang piraso ng itim na tela, isang bahagi ng damit na suot ni Avalora noong gabi ng kanyang kaarawan, at isang maikling sulat na nakasulat sa dugo. Alam naming nandyan siya. Ibigay niyo ang Fawangs o susunugin namin ang buong mansyon kasama ang reyna ninyo. Naramdaman ni Avalora ang paglamig ng hangin. Ang mga Villarreal ay hindi na naghihintay sa dilim. Sila ay nasa loob na ng bakuran. Hindi na siya babalik, Bianca. Ang babaeng iyon ay isa na lamang alaala na nabulok na sa gitna ng dagat. Ngayon, ang mahalaga ay ang ating hinaharap. Ang boses na yon ni Crispin, ang boses na dati ay nagpapatibok ng puso ni Avalora sa tuwa, ay tila ba isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang pandinig. Sa likod ng isang malaking haligi, sa engrandeng ballroom ng isang hotel sa Manila, nakatayo si Avalora. Ang kanyang katawan ay nakabalot sa isang gown na kulay dugo, lapat na lapat sa kanyang hubog, na tila ba isang baluti ng isang reynang mandirigma. Nanginginig ang kanyang mga daliri sa loob ng kanyang sutlang guwantes, ngunit hindi dahil sa takot. Ito ay dahil sa matinding pagkamuhing, pilit niyang ikinukulong sa loob ng kanyang dibdib. Pinakinggan niya ang malutong na tawa ni Bianca Villarreal, ang babaeng nakatayo sa tabi ni Crispin. Ang tunog ng pagkakalansing ng kanilang mga baso ng wine ay tila ba isang selebrasyon ng kanyang kamatayan. Siguraduhin mo lang, Crispin, sagot ni Bianca. Ang tono ay puno ng pagmamalaki. Dahil sa pamilya ko, walang puwang ang mga malilikot na nakaraan. Huminga ng malalim si Avalora. Naramdaman niya ang malamig na haplos ng pendant na phoenix sa kanyang leeg. Kaninang hapon, bago sila umalis ng Davao, ay hinawakan ni Doña Amihan ang kanyang kamay. Ang kamay ng kanyang ina ay nanginginig, at ang mga mata nito ay puno ng babala. Huwag mong hahayaang makita nila ang iyong luha. Ang luhang yan, ang magiging katapusan mo. Dahan-dahang lumabas si Avalora mula sa anino ng haligi. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila ba isang ritual ng pagbabalik. Isang ritmo na bumasag sa katuwaan ng mga taong nasa paligid. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat, bawat yabag ay tila nagpapatahimik sa ingay ng orkestra na tumutugtog sa sulok. Nang marating niya ang gitna ng silid, ang mga mata ng mga bisita ay unti-unting nakatuon sa kanya. Sino ang misteryosong babaeng ito? Ang kagandahan niya ay hindi mapagkakaila, ngunit ang aura niya ay tila ba isang dambuhalang alon na nakahandang lumamon ng pampang. Tumigil ang tawanan ni na Crispin at Bianca. Dahan-dahang lumingon si Crispin. Ang isang nakakalokong ngiti ay nasa kanyang mga labi sa pag-aakalang isa lamang itong bagong panauhin na nais kumuha ng kanyang atensyon. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ang baso ng wine sa kamay ni Crispin ay dahan-dahang nadulas. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila ba isang hudyat ng pagsisimula ng giyera. Ang pulang alak ay kumalat sa puting carpet, katulad ng kulay ng gown ni Avalora. Namutla si Crispin. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay tila ba nakakita ng isang multong bumangon mula sa kailaliman ng dagat. Avalora? Ang pabulong na sambit ni Crispin, ang boses ay puno ng hindi mapigilang takot. Ngumiti si Avalora. Isang ngamnang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya ng isang hakbang, ang bawat galaw ay puno ng nakakangilong elegansya. Magandang gabi, Crispin. Mukhang naging masagana ang buhay mo
Mula ng huling pagkakataon na nagkita tayo sa nabutas, naramdaman ni Avalora ang pagkulo ng kanyang dugo nang makita niya ang pamilyar na peklat sa malapit sa mata ni Crispin, ang peklat na nakuha nito noong ipinagtanggol niya ito mula sa mga lasing sa Isomchay. Kay raming sakripisyo para sa isang lalaking itinapon siya na parang basura. Sino siya, Crispin? Ang matalim na tanong ni Bianca. Ang kanyang muka ay nababalutan na ng paghihinala at selos. Hindi makasagot si Crispin. Ang kanyang lalamunan ay tila ba tuyong-tuyo. Tumingin si Avalora kay Bianca. Tinitigan ito mula ulo hanggang paa, na tila ba sinusuri ang isang mumurahing kargamento. Ako si Avalora Dalisay, ang matatag niyang pakilala. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang huling tagapagmana ng Dalisay Shipping, at narito ako upang bawiin ang lahat ng ninakaw ninyo sa aking pamilya. Ang bulungan sa paligid ay tila ba naging isang malakas na hangin na yumanig sa buong gusali. Ang pangalang Dalisay ay matagal nang itinuring na patay. Ngunit heto, nakatayo sa harap nila ang isang Fuein X na muling nabuhay mula sa abo ng pagtatraidor. Lalong namutla si Crispin. Alam niya ang katotohanan. Alam niyang ang babaeng ito ay hindi na ang Avalora na maaari niyang utuin at saktan. Ngunit sa likod ng kanyang takot, ang kanyang utak na mapanlinlang ay nagsimulang gumumana muli. Avalora, mahal, hayaan mong magpaliwanag ako. Ang mabilis na bulong ni Crispin habang sinusubukan niyang lumapit. Ang kanyang boses ay muling nagtatangkang gumamit ng tamis na dati ay nagpapalambot sa puso ng dalaga. Ngunit bago pa man siya makahawak sa braso ni Avalora, isang matipunong braso ang humarang sa kanya. Si Don Severino, na nakasuot ng barong na puno ng awtoridad, ay tumayo sa tabi ng dalaga. Ang kanyang tingin kay Crispin ay tila ba isang hatol ng kamatayan. Huwag mong hahawakan ng senyora kung ayaw mong mawalan ng kamay, bata. Ang mababang boses ni Severino na tila ba isang ungol ng isang matandang leon. Tumingin si Avalora kay Crispin sa huling pagkakataon bago siya tumalikod. Maghanda ka, Crispin, dahil ang gabi ng iyong kasal ay ang araw ng iyong paghuhukom. Habang naglalakad palayo si Avalora, naramdaman niya ang matitinding tingin ni Bianca Villarreal na tila ba mga kutsilyong nakatusok sa kanyang likuran. Alam niyang bukas, ang bawat pahayagan sa bansa ay pag-uusapan ang kanyang pagbabalik. Ngunit sa ilalim ng kanyang tapang, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Sapat na ba ang kanyang pagbabago upang talunin ang halimaw na si Crispin? O ang lalaking ito ay mayroon pang isang huling alas na maaaring muling dumurog sa kanyang puso? Isang lalaki sa dilim na may suot na maskara, ang lihim na kumuha ng litrato ni Avalora at mabilis na lumabas ng hotel. Isang tawag ang ginawa nito sa isang taong hindi pa nagpapakita sa loob ng mahabang panahon. Nandito na ang PNX. Handa na ba ang bitag? Ginawa ko lang para iligtas ka, Avalora. Akala mo ba madali sa akin ang makita kang kinakaladkad palayo ng mga taong habang wala akong magawa? Ang boses ni Crispin ay nangangatog, puno ng emosyon na tila ba galing sa isang pusong nagdurusa. Sa dilim ng balkonahin ng hotel, kung saan tanging ang malamig na hangin ng gabi at ang malayo at mahinang ugong ng mga sasakyan sa ibaba ang maririnig, hinarap niya si Avalora. Ang mga mata nito ay basa, kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan, pilit na hinahanap ang munting bakas ng dating Avalora na madali niyang napapaikot sa kanyang mga daliri. Nakatayo si Avalora sa gilid ng rehas na bakal. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa malamig na metal. Ramdam ang bawat ukit nito na tila ba bumaon sa kanyang palad. Sa loob ng kanyang dibdib, ang kanyang puso ay humahampas ng malakas. Isang ritmo ng galit na pilit niyang itinatago sa likod ng isang maskara ng kawalang malay. Iligtas ako? Ang bulong ni Avalora, ang kanyang boses, ay sadyang ginawang mahina.
at tila malapit ng mabasag. Ibinenta mo ako, Crispin. Hinayaan mo akong mapunta sa kamay ng mga halimaw kapalit ng pera. Dahil papatayin ka nila. Mabilis na sagot ni Crispin. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang amoy ng kanyang mamahaling cologne ay humalo sa amoy ng gabi. Hinanap ka ng mga Villarreal sa Navotas. Alam nila kung sino ka bago mo pa malaman ang totoo. Kung hindi kita ibinigay kay Don Severino, na alam kong tauhan ng pamilya mo, ay kakatayin ka nila Bianca sa harap ko. Ang 70,000 piso. Paraan lang para maniwala silang pera lang ang habol ko at hindi kita tinutulungan. Naramdaman ni Avalora ang isang matinding pandidiri na gumagapang sa kanyang balat. Ang bawat salita ni Crispin ay tila ba isang madulas na ahas na sinusubukang pumulupot muli sa kanyang leeg. Alam niya ang totoo. Alam niya ang tungkol sa mga utang sa sabong. Alam niya ang tungkol sa pakikipag-alyansa nito kay Bianca. Ngunit kailangan niyang maglaro. Kailangan niyang maging ang ngit-ngit na Avalora upang makuha ang kailangan niya. Dahan-dahang binitiwan ni Avalora ang rehas at tumingin kay Crispin. Hinayaan niyang tumulo ang isang piraso ng luha sa kanyang pisngi. Isang luha ng pagkamuhi na inakala ni Crispin na luha ng pangungulila. Totoo ba ang lahat ng sinasabi mo? Ang tanong niya, ang kanyang tinig, ay nanginginig sa sining ng pagpapanggap. Sumpaman, Avalora. Mahal na mahal kita, sabi ni Crispin. Mabilis niyang kinuha ang kamay ni Avalora at hinawakan ito ng mahigpit. Ang haplos ng kanyang mga daliri ay tila ba apoy na sumusunog sa balat ng dalaga. Kaya ako nagdidikit kay Bianca ay para malaman ang mga plano nila laban sa inyo ni Doña Amihan. Ginagawa ko ito mula sa loob. Magtiwala ka sa akin, gaya ng pagtitiwala mo sa akin sa Navotas. Tumingin si Avalora sa mga kamay ni Crispin. Ang mga kamay na kumuha ng pera ng kanyang pagtatraidor, ngayon ay muling humahawak sa kanya ng may kapal ng mukha. Kung ganoon, anong plano nila? Ang pabulong na tanong ni Avalora, inilapit niya ang kanyang sarili kay Crispin, na tila ba humahanap ng proteksyon. Natatakot ako, Crispin. Si Doña Amihan, hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko sa mansyong yon. Isang kislap ng tagumpay ang dumaan sa mga mata ni Crispin. Inakala niyang muli na naman niyang napaamo ang ibon na nakatakas sa kanyang hawla. Hinila niya si Avalora para sa isang yakap at sa balikat nito, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang mapanuring ngiti. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Bulong ni Crispin sa kanyang tainga. Sa susunod na linggo, magkakaroon ng pirmahan ng merger sa pagitan ng Dalisay Shipping at Villarreal Logistics. May mga dokumentong ipapapirma si Bianca kay Amihan na mag-aalis sa inyo ng lahat ng karapatan sa mga barko ninyo. Kapag nangyari un, itatapon na nila kayo ng tuluyan. Pero kung ibibigay mo sa akin ang access sa main vault ng mansyon, kukunin ko ang mga orihinal na titulo at tatakas tayo, malayo sa lahat. Sa ilalim ng yakap ni Crispin, ang mga mata ni Avalora ay naging kasing tigas ng bakal. Access sa main vault? Doon nakatago ang mga ebidensya ng krimen ng mga Villarreal na tanging si Amihan lamang ang nakakaalam. Doon nakatago ang lahat ng alas ng pamilya. Dalisay. Ibibigay ko, gagawin ko ang lahat. Basta huwag mo akong iiwan muli. Ang sagot ni Avalora, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumaan sa likod ng tuxedo ni Crispin. Ramdam ang isang maliit na device na nakatago sa bulsa nito. Humiwalay si Avalora sa yakap at tinitigan si Crispin. Kailangan ko nang bumalik sa loob bago pa ako hanapin ni Don Severino. Mag-ingat ka, Crispin. Mag-ingat ka rin, mahal ko. Ang sagot ni Crispin bago dahan-dahang hinalikan ang noo ni Avalora. Nang makatalikod na si Crispin at dahan-dahang naglakad pabalik sa loob ng ballroom, ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila ba isang paalala ng kanyang kamatayan. Hindi alam ni Crispin na sa loob ng clutch bag ni Avalora,
Ang kanyang cellphone ay kanina pa nakarecord. Ang bawat pag-amin nito, ang bawat pagtatraydor nito kay Bianca, at ang bawat plano nito ay malinaw na naitala. Ngunit habang pabalik na rin si Avalora, isang matalim na boses ang bumasag sa katahimikan mula sa madilim na sulok ng balkone. Ang husay mong umarte, Avalora. Halos naniwala rin ako. Napatigil si Avalora. Mula sa likod ng malalaking paso ng halaman, lumabas si Bianca Villarreal. May hawak itong baso ng alak at ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at panunya. Ang tunog ng pag-ikot ng alak sa loob ng baso ay tila ba isang babala ng paparating na bagyo. Akala mo ba ay hindi ko alam ang laro ninyong dalawa? Ang tanong ni Bianca. Ang kanyang boses ay tila ba isang laso na dahan-dahang kumakalat. Pero huwag kang mag-alala. Mas gusto ko ang ganito. Mas masarap sirain ang isang phoenix kapag akala niya ay nakakalipad na siya. Itinaas ni Bianca ang kanyang cellphone. Isang litrato ang naroon. Isang litrato ni Doña Amihan na nakaratay sa kama, may mga tubo sa katawan, at mukhang wala ng malay. Isang tagpong hindi pa alam ni Avalora. Habang nakikipaglandian ka sa lalaki ko, ang nanay mo ay dahan-dahan nang kinukuha ng lupa. Ang nakakangilong sabi ni Bianca. Sino ngayon ang magliligtas sa'yo? Naramdaman ni Avalora ang paglamig ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat hininga niya ay tila naging yelo. Ang bitag ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa huling hininga ng kanyang ina. Pirmahan mo na ito, Avalora. Huwag mo nang hintaying malagutan ng hininga ang nanay mo bago ka matuto ng leksyon. Isang pirma lang at ititigil na namin ang pag-atake sa mga bank accounts ng Dalisay Shipping. Ang boses ni Bianca Villarreal ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid ng pulong, isang marangyang silid na puno ng amoy ng mamahaling pabango at malamig na hangin mula sa aircon. Ang bawat salita niya ay tila balason na pilit isinusubo kay Avalora. Sa harap ng dalaga, ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento ay nakalatag sa ibabaw ng lamesang yari sa madilim na kahoy. Ang bawat pahina ay tila isang pako na handang ibaon sa kabaong ng kanyang pamilya. Tumayo ng tuwid si Avalora sa dulo ng mahabang lamesa. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa malamig na ibabaw ng kahoy. Ramdam ang bawat ukit nito na tila ba ang tibok ng puso ng kanyang kumpanya. Sa kabilang dulo, nakaupo si Crispin na may suot ng ngiting puno ng kapal ng mukha. Tila ba iniisip nito na siya na ang bagong hari ng kahariang ito na itatayo sa ibabaw ng bangkay ng mga dalisay. Sa labas ng malalaking bintana, ang langit ng Maynila ay kulay abo. Tila nakikiramay sa bigat ng sandaling iyon. Ang puso ni Avalora ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Naaalala niya ang larawan ni Doña Amihan na nakaratay, ang kanyang ina, ang babaeng naging matigas para lamang protektahan siya, ay ngayon ay nakadepende sa bawat desisyon niya. Isang malakas na tadhana ang tila ba nakadagan sa kanyang mga balikat. Ano, Avalora? Natahimik ka na? Panunuyan ni Crispin. Ang boses ay puno ng mapagpanggap na pag-aalala. Pirmahan mo na para matapos na ito. Gagawin ko itong madali para sa'yo, mahal ko. Dahan-dahang iniangat ni Avalora ang kanyang paningin. Sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng takot o pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng isang lawin. Nag-aapoy sa gitna ng malamig na liwanag ng mga ilaw sa kisame. Tama ka, Crispin. Gagawin nating madali ang lahat ng ito. Ang boses ni Avalora ay naging malamig, matatag, at may dalang awtoridad na tila ngayon lamang narinig ng lahat. Sa halip na kunin ang panulat, inilabas ni Avalora ang kanyang cellphone at dahan-dahang inilapag ito sa lamesa. Ang tunog ng pagdaiti ng kagamitan sa makintab na ibabaw ay sapat na upang patahimikin ang lahat. Pinindot niya ang screen. Ibigay mo sa akin ang access sa main vault ng mansyon. Kukunin ko ang mga orihinal na titulo at tatakas tayo.
malayo sa lahat. Ang boses ni Crispin ay malinaw na umalingaw sa buong silid. Ang ngiti sa mukha ng lalaki ay biglang naglaho, napalitan ng isang maputlang anyo na tila ba dinaluyan ng yelo ang kanyang mga ugat. Ang bawat miyembro ng Board of Directors ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamuhi para sa lalaking nagtangka silang lokohin. Hindi lang iyan, patuloy ni Avalora, habang inilalabas ang isa pang tumpok ng mga larawan at dokumento. Narito ang ebidensya ng sabuatan ni Bianca Villarreal sa mga ilegal na kargamento sa Zamboanga. 20 taon na ang nakalilipas. Ang akala nyo ba ay naging mahina ako dahil sa mga pagbabanta ninyo? Nagkakamali kayo. Ang bawat pasakit na ibinigay ninyo ay naging bakal na nagpatibay sa aking pagkatao. Sa sandaling iyon, ang malaking pinto ng silid ay marahas na bumukas. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa dingding ay tila hudyat ng pagsisimula ng katapusan. Pumasok si Don Severino, kasama ang isang pangkat ng mga pulis na ang bawat yabag sa sahig ay nagpapahiwatig ng papalapit na katarungan. Senyorita Bianca Villarreal at Senyor Crispin, kayo ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa krimen ng Luadao, Buon Ngoy at Amiugyet Ngoy. Ang malakas na pahayag ng opisyal ng pulisya. Tumayo si Bianca. Ang kanyang muka ay tila naging isang halimaw dahil sa galit. Hindi pa ito tapos, Avalora. Papatayin ko ang nanay mo. Ngunit bago pa man makalapit si Bianca, ang kanyang mga kamay ay mabilis na hinawakan ng mga awtoridad. Ang tunog ng mga bakal na kandado na sumara sa kanyang mga pulso ay ang pinakamatamis na musika na narinig ni Avalora sa buong buhay niya. Tumingin si Avalora kay Crispin. Ang lalaki ay dahan-dahang napaupo sa kanyang upuan. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Avalora, mahal, patawarin mo ako. Ginawa ko lang yon dahil natatakot ako. Lumapit si Avalora sa kanya. Sapat na para maamoy ng lalaki ang tagumpay na hindi na nito kailanman matitikman. Ang takot mo, Crispin, ay kasing mura lang ng bawat barya na tinanggap mo nung ibinenta mo ako. Huwag kang mag-alala. Sa loob ng rehas, magkakaroon ka ng mahabang panahon upang bilangin ang bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata. Dinala na sila ng mga pulis palayo at ang bawat yabag nila sa pasilyo ay tila ba paglilinis sa bawat dumi na iniwan nila sa kumpanya. Ang mga miyembro ng board ay isa-isang tumayo at yumuko bilang paggalang sa bagong reyna ng Dalisay Shipping. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkapanalo, naramdaman ni Avalora ang isang matinding panginginig ng kanyang cellphone sa kanyang palad. Isang mensahe mula sa ospital. Senyorita, ang kondisyon ni Doña Amihan ay biglang bumagsak. Kailangan niyo nang pumunta rito sa lalong madaling panahon. Ang tagumpay ni Avalora ay biglang naging walang lasa. Tumakbo siya palabas ng gusali. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay mabilis at hapo, kasabay ng kanyang panalangin, huwag sanang kunin ng langit ang huling piraso ng kanyang pamilya sa sandaling nakuha na niya ang hustisya. Ang bawat hakbang ni Avalora sa pasilyo ng ospital ay tila ba paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang amoy ng disinfectant at gamot ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang amoy na tila ba nagpapaalala sa kanya na ang kamatayan ay palaging nakamasid sa bawat sulok. Ang puting liwanag ng mga ilaw sa kisame ay tila ba nanunuya sa kanyang tagumpay sa boardroom. Isang tagumpay na biglang nawalan ng ningning sa harap ng papalapit na pamamaalam. Nang marating niya ang tapat ng silid ng kanyang ina, napatigil siya. Ang tunog ng makinang nagbabantay sa hininga ni Doña Amihan ay tila isang mabagal na palakol na tumatama sa katahimikan. Bawat ritmo nito ay tila ba nagbibilang ng natitirang sandali ng buhay ng reyna ng mga dalisay. Huminga ng malalim si Avalora. Dahan-dahang pinihit ang seradura ng pinto at pumasok sa loob. Ang Doña Amihan na nakita niya sa ibabaw ng kama ay hindi na ang babaeng bakal na nagpanginginig
sa takot ng kanyang mga tauhan. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng mga kumot. Ang kanyang mga pisngi ay humubog sa pagod ng maraming taon ng pakikipaglaban. Ang kanyang mga mata, na dati ay tila ba naglalabas ng kislap ng galit, ay dahan-dahang bumukas nang marinig ang yabag ni Avalora. Sa pagkakataong ito wala na ang talim. Ang tanging naroon ay ang isang uri ng kapayapaan na tila ba isang pagtanggap sa nakatadhana. Dahan-dahang lumapit si Avalora sa gilid ng kama. Ang kanyang kamay, na kanina lang ay matatag na humawak sa mga dokumento ng kumpanya, ay nanginginig habang pilit na inaabot ang payat na kamay ng kanyang ina. Ang balat ni Amihan ay tila ba isang manipis na papel, malamig at tuyo. Ngunit sa sandaling magtagpo ang kanilang mga palad, naramdaman ni Avalora ang isang huling kislap ng lakas mula sa donya. Nanaig. Nanaig ka, Avalora. Ang pabulong na sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay tila ba isang hanging naglalakbay mula sa malayo. Nakita ko sa balita. Ang fuyingsam ka, muling lumipad. Hindi na napigilan ni Avalora ang kanyang mga luha. Ang bawat pumatak na butil sa puting kumot ay tila ba bawat sakit na kinimkim niya mula noong gabi ng kanyang kaarawan sa nabutas. Bakit niyo po ginawa yon? Bakit kailangang maging ganito tayo kalayo sa isa't isa? Isang mapait at mahinang nangiti ang gumuhitid sa labi ni Amihan. Dahil sa mundong ito, ang pag-ibig ay isang karangyaan na hindi natin kayang bayaran. Kung minahal kita ng sapat, kung naging malambot ako sa'yo, hindi ka tatagal ng isang araw laban sa mga Villarreal. Hindi kita tinuruang umiyak, anak. Dahil ang luha ay hindi nakakapigil ng bala. Tinuruan kita na maging bakal para kapag wala na ako, hindi ka na muling maibebenta ng kahit na sino. Sa bawat salitang lumalabas sa labi ni Amihan, ang puso ni Avalora ay tila ba tinatadtad ng pagsisisi. Ang bawat pagkakataon na kinamuhian niya ang kanyang ina, ang bawat gabi na nanalangin siya na sana ay hindi na lamang siya naging isang dalisay, ay naging isang malaking pagkakamali. Ang kalupitan ni Amihan ay ang tanging baluti na kaya nitong ibigay sa kanya. Patawarin mo ako, Avalora. Ang huling pagsusumamo ng Donya, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Ang luhang ipinagkait niya sa kanyang sarili sa loob ng 20 taon. Patawarin mo ang nanay mo na hindi marunong yumakap. Wala na po kayong dapat ihingi ng tawad, ina. Ang hagulgol ni Avalora habang isinusuobsob ang kanyang mukha sa kamay ng kanyang ina. Sapat na po. Sapat na ang lahat ng ginawa niyo. Dahan-dahang inangat ni Amihan ang kanyang kabilang kamay. Pilit na hinahaplos ang buhok ni Avalora sa huling pagkakataon. Isang matagal at malalim na paghinga ang pinakawalan ng matanda. Ang ritmo ng makinang nagbabantay sa kanyang puso ay dahan-dahang bumagal. Ang bawat pagitan ng tunog ay tila ba isang hakbang palayo sa mundo ng mga buhay. Ang mahabang huni ng makina ay naging isang diretso at walang katapusang tunog. Tanda ng katahimikang hindi na kailanman mababasag. Ina, ina. Ang sigaw ni Avalora, ngunit ang mga mata ni Donya Amihan ay nanatili ng nakapikit. May isang payapang ngiti sa kanyang mga labi na tila ba sa wakas ay nakita na niya ang kanyang asawa sa kabilang buhay. Niyakap ni Avalora ang katawan ng kanyang ina, isang yakap na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Sa gitna ng puting silid na amoy kamatayan, naramdaman niya ang bigat ng korona na iniwan sa kanya. Ang Phoenix ay nakalipad na, ngunit ang pinanggalingan ng kanyang lakas ay tuluyan ng naging abo. Nang pumasok si Don Severino sa silid at makita ang tagpo, dahan-dahan itong nag-alis ng sombrero at yumuko. Ang katahimikan sa loob ng ospital ay tila ba isang malaking kumot na bumalot sa buong Davao. Ngunit sa gitna ng pagdadalamhati, isang katulong ang mabilis na lumapit kay Severino at may ibinulong. Namutla ang matanda at tumingin kay Avalora na kasalukuyan pang nakayakap sa kanyang ina. Senyora,
Kailangan nating umalis ngayon din. Ang boses ni Severino ay puno ng kaba. Ang mga tauhan ng mga Villarreal, nakatakas si Crispin habang inililipat ng selda. Sinunog nila ang mansyon sa Davao. Wala na tayong babalikan. Napaangat ng ulo si Avalora. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay biglang naging kasing tigas ng semento. Ang sakit ng pagkawala ng ina ay naging isang malamig na galit. Hindi pa pala tapos ang laban. Ang huling tuka ng ahas ay nakaturo pa rin sa kanyang leeg. Ang amoy ng tuyo, patis, at napanis na tubig dagat ay tila isang malakas na sampal ng katotohanan na sumalubong kay Avalora pagbaba niya ng sasakyan. Hindi na siya ang batang babaeng nakatsinelas na may bitbit na banyera ng isda. Ngunit sa bawat paghinga niya ng hanging na botas, naramdaman niya ang bawat butil ng pawis at luha na ibinuhos niya sa lupang ito. Ang kanyang mamahaling sapatos ay dahan-dahang lumulubog sa maputik na daan. Ang bawat hakbang ay lumilikha ng tunog ng pagpiga ng putik na tila ba pilit siyang hinihila pabalik sa kanyang pinagmulan. Sa paligid, ang mga tao ay napapatigil sa kanilang ginagawa. Ang mga mangingisdang nagkukumpuni ng lambat at ang mga nanay na naglalaba sa tapat ng kanilang mga barong-barong ay napapatingin sa kanya ng may pagtataka at takot. Para sa kanila, siya ay isang banyagang reyna na napadpad sa kanilang maruming pampang. Walang nakakilala na siya ang Avalora na dati nilang kalaro at kasama sa hirap. Naglakad si Avalora patungo sa dulo ng estero kung saan dati nakatayo ang kanilang maliit na tsibog, ang tahanan nila ni Mang Isko. Ngayon, wala na roon ang dampa. Tanging ang mga sunog na haligi ng kahoy at mga kalawanging yero na lamang ang natira matapos itong sirain ng bagyo at ng panahon. Ang katahimikan sa paligid ay bumasag sa kanyang puso. Isang uri ng katahimikan na tila ba nagsasabing ang nakaraan ay hindi na kailanman mabubuo pa. Dahan-dahan siyang yumuko at hinalungkat ang mga natirang basura sa ilalim ng isang bulok na table. Doon, sa gitna ng alikabok, nakita niya ang isang maliit na bagay na kumikinang. Isang plastik na singsing na may pekeng hiyas. Ang singsing na ibinigay ni Crispin sa kanya noong gabing, inakala niyang magiging pinakamasaya siya. Pinulot niya ito. Ang bawat ukit ng plastik sa kanyang palad ay nagpaalala sa kanya ng bawat kasinungalingan, bawat haplos, at bawat pangako na naging tanikala sa kanyang leeg. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ang singsing na ito ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak, ngunit ito rin ang naging mitya ng kanyang pagbangon. Matapos ang ilang sandali, naglakad siya patungo sa sementeryo ng parokya. Sa harap ng isang maliit at lumang nicho na may pangalang Isko Dalisay, lumuhod si Avalora. Ang tunog ng kanyang pagluhod sa tuyong damo ay tila ba isang paghingi ng tawad. Inilapag niya ang mga sariwang bulaklak na kanyang dala. Ang bango nito ay pansamantalang pumatay sa amoy ng imbornal sa paligid. "Tay, nandito na po ako," ang pabulong na sabi ni Avalora. Ang kanyang boses ay tila isang dalangin na dinala ng hangin. "Alam ko na po ang lahat. Salamat po. Salamat sa pagligtas sa akin sa apoy. Salamat sa pagpaparamdam sa akin na may tatay ako kahit hindi tayo magkadugo." Inihilig ni Avalora ang kanyang ulo sa malamig na semento ng nicho. Naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya nahanap sa loob ng mansyon sa Davao o sa boardroom sa Manila. Dito, sa tabi ng lalaking nagmahal sa kanya nang walang hinihintay na kapalit, nahanap niya ang tunay na kahulugan ng pagiging isang dalisay. Ang pagiging dalisay ay hindi tungkol sa mga barko o sa ginto. Ito ay tungkol sa kadalisayan ng puso. Sa gitna ng maruming mundo, hindi ko na po sila hahayaang saktan pa ako, tay. Ang pangako ni Avalora habang dahan-dahang hinuhubog ang kanyang kamao. Tatapusin ko na ito para sa inyo at para kay Ina. Tumayo si Avalora. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng lumbay. Ang paglalakbay niya sa nabutas
ay ang huling gamot para sa kanyang sugatang kaluluwa. Ngunit sa kanyang pagtalikod upang bumalik sa sasakyan, naramdaman niya ang isang kakaibang tingin mula sa isang madilim na eskinita. Isang lalaking nakasuot ng kupas na jacket at may takip ang muka ang mabilis na nagtago sa likod ng isang poste. Ang bawat yabag ng sapatos nito sa semento ay mabilis at tila ba nagmamadali. Senyora, kailangan na nating umalis. Ang babala ni Don Severino na kanina pa nakabantay sa malayo. May mga hindi kilalang lalaki na umaaligid sa lugar na ito. Baka nalaman nila na narito tayo. Hayaan mo sila, Severino. Ang malamig na sagot ni Avalora habang sumasakay sa sasakyan. Tapos na ang oras ng pagtatago. Kung gusto ni Crispin na tapusin ang laro niya, gagawin natin yon sa sarili kong paraan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa nabotas, tiningnan ni Avalora sa huling pagkakataon ang plastik na singsing sa kanyang kamay. Sa isang mabilis na pagkilos, ibinukas niya ang bintana at itinapon ito sa gitna ng madilim na estero. Ang tunog ng pagbagsak ng plastik sa maruming tubig ay tila ba ang huling hibla ng kanyang pagmamahal kay Crispin na tuluyan ng nabulok. Ngunit hindi alam ni Avalora, sa loob ng isang abandonadong bodega malapit sa pantalan, isang cellphone ang umilaw. Isang litrato ni Avalora na nasa harap ng nicho ni Mang Isko ang naipadala sa isang taong puno ng puot. Nahanap na natin ang kahinaan niya. Ang boses ni Crispin ay umalingaw-ngaw sa dilim. Kasunod ang tunog ng pagkasa ng isang baril na tila ba isang babala ng isang madugong gabi. Ang gabi ng paglulunsad ng Dalisay Hope Foundation ay balot ng isang mahiwagang liwanag. Ang mga ilaw na nakasabit sa mga puno sa paligid ng pampang ng Manila Bay ay tila ba mga bituing bumaba sa lupa upang saksihan ang muling pagsilang ng isang alamat. Ang bango ng sampagita at ang alat ng hanging gabi ay humahalo sa marangyang musika ng mga biolin na lumilikha ng isang atmosfera ng pag-asa at bagong simula. Nakatayo si Avalora sa gitna ng entablado, nakasuot ng isang gown na kulay pilak na kumikinang sa bawat paggalaw niya, na tila ba ang bawat hibla ng tela ay hinabi mula sa mga luha at tagumpay. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na ningning ng isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag kaysa sa anumang bakal. Ang pundasyong ito ay hindi lamang para sa akin, ang simula ng kanyang talumpati. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong hardin, matatag at puno ng emosyon. Ito ay para sa bawat babaeng naging biktima ng panlilinlang, para sa bawat pusong ibinenta sa dilim. Narito tayo upang sabihin sa kanila na hindi sila nag-iisa. Ngunit sa gitna ng palakpakan, naramdaman ni Avalora ang isang pamilyar na panginginig sa kanyang batok. Isang tingin mula sa dilim ng mga puno, ang tila ba sumusugat sa kanyang balat. Hindi siya lumingon, ngunit dahan-dahan niyang hinawakan ang pendant na phoenix sa kanyang leeg. Alam niya, ramdam niya ang presensya ng ahas na nagtatago sa damuhan. Matapos ang programa, dahan-dahang lumakad si Avalora patungo sa madilim na bahagi ng pampang, malayo sa ingay ng mga panauhin. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa buhangin ay tila ba isang paanyaya. Alam niyang nakabantay si Don Severino at ang mga awtoridad sa anino. Ngunit kailangan niyang harapin ang multong ito ng mag-isa upang tuluyan itong mabura sa kanyang buhay. Akala mo ba ay ganun na lang kadali ang lahat, Avalora? Lumabas si Crispin mula sa likod ng isang malaking bapor na nakaparada sa gilid. Ang kanyang hitsura ay malayo na sa lalaking nakilala ni Avalora. Magulo ang kanyang buhok, madumi ang kanyang suot, at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan at desperasyon. May hawak siyang isang matalim na bagay na kumikinang sa ilalim ng buwan. Ang tunog ng paghinga ni Crispin ay mabilis at hapo, tila ba isang hayop na nasasabitan sa patibong. Sinira mo ang buhay ko. Dahil sa'yo, wala na akong matakbuhan. Ibinigay ko ang lahat para sa posisyon ko sa mga Villarreal at kinuha mo ang lahat. Hindi natinag si Avalora.
Tumingin siya kay Crispin ng may halong awa at pandidiri. Hindi ko sinira ang buhay mo, Crispin. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Noong gabing ibinenta mo ang taong nagmahal sa'yo para sa 70,000 piso. Ang buhay na meron ka ngayon ay ang aning bunga ng kasamaang itinanim mo. Papatayin kita. Ang sigaw ni Crispin, ang boses niya ay naging isang paos na ungol. Akmang susugod siya nang marinig ang tunog ng pag-ikot ng gulong ng mga sasakyan ng pulis na biglang lumitaw mula sa paligid. Ang kanilang mga ilaw ay nagbibigay ng asul at pulang kulay sa madilim na pampang. Napatigil si Crispin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Napagtanto niyang ang bawat hakbang niya ay kanina pa sinusubaybayan. Ang bawat pagtatangka niyang lumapit ay bahagi ng isang planadong bitag. Huli na ang lahat, Crispin, ang malamig na sabi ni Avalora. Ang bawat salitang binitawan mo kanina ay narinig ng mga awtoridad. Hindi mo na muling madidiliman ang buhay ko. Dahan-dahang binitiwan ni Crispin ang hawak niyang patalim na lumikha ng isang mahinang tunog ng pagbagsak sa malambot na buhangin. Mabilis siyang pinalibutan ng mga pulis. Ang tunog ng pagklik ng posas sa kanyang mga pulso ay tila ba ang huling tuldok sa isang mahaba at masakit na kabanata ng buhay ni Avalora. Habang hinihila si Crispin palayo, tumingin siya kay Avalora sa huling pagkakataon. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat para sa mga luha. Nang muling tumahimik ang pampang, lumapit si Don Severino kay Avalora. Tapos na, senyora. Malaya ka na. Tumingala si Avalora sa langit, kung saan ang buwan ay tila bang ngumingiti sa kanya. Naramdaman niya ang isang mainit na hangin na yumakap sa kanya, isang hanging tila ba bulong ni Doña Amihan at Mang Isko. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na paglipad. Hindi na siya ang biktima mula sa nabutas. Siya na ang Sphinx na nagmula sa abo, at ang kanyang mga pakpak ay handa nang dalahin siya sa isang kinabukasang puno ng liwanag. Humakbang siya pabalik sa maliwanag na bahagi ng hardin, kung saan naghihintay ang mga taong naniniwala sa kanya. Ang tunog ng kanyang bawat yabag ay hindi na tunog ng pagtakas, kundi tunog ng isang reynang naglalakad sa kanyang sariling kaharian. Ang takip silim sa Manila Bay ay tila isang obra maestra ng Panginoon na ipininta sa kalangitan. Ang mga kulay ng ginto, rosas at lila ay nagahalo-halo. Isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang araw at ang pagdating ng isang matahimik na gabi. Nakatayo si Avalora sa balkonahe ng bagong gawang sentro ng Dalisay Hope Foundation sa Navotas. Ang banayad na haplos ng hanging dagat ay nagdadala ng amoy ng alat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito amoy ng hirap, kundi amoy ng kalayaan. Sa ibaba, naririnig niya ang masasayang tawanan ng mga bata na nagtatakbuhan sa malinis na dalampasigan. Ang tunog ng kanilang maliliit na yabag sa buhangin ay tila ba isang musika ng pag-asa. Ang mga kababaihan sa sentro ay abala sa pag-aaral ng mga bagong kasanayan. Ang tunog ng pag-ikot ng mga makina ng pananahi ay nagpapakita ng isang komunidad na dahan-dahan nang bumabangon mula sa mga anino na nakaraan. Dahan-dahang hinawakan ni Avalora ang Phoenix Pendant sa kanyang leeg. Ang metal nito ay mainit dahil sa sikat ng araw. Tila ba nagpapadama ng buhay. Sa loob ng mahabang panahon, ang alahas na ito ay naging simbolo ng kanyang pagdurusa. Ngunit ngayon, ito ay naging paalala ng kanyang katatagan. Senyora, handa na po ang lahat para sa hapunan. Ang malumanay na boses ni Don Severino mula sa kanyang likuran. Ang matanda ay tila mas bumata ang hitsura. Ang mga kulubot sa kanyang muka ay hindi na marka ng pag-aalala, kundi ng kapayapaan. Ngumiti si Avalora at lumingon. Salamat, Severino. Susunod na ako. Bago siya pumasok sa loob, tumingin muli si Avalora sa malayo, sa direksyon kung saan nakahimlay ang kanyang ina at ang kanyang tatay-tatayan. Sa kanyang puso
Nasagot na ang mga tanong na dati ay nagpapagising sa kanya sa hating gabi. Nagawa na niyang patawarin ang kanyang sarili. Ang pagiging ngit-ngit at kawalang malay sa Navotas ay hindi isang kasalanan, kundi isang bahagi ng kanyang paglalakbay. Hindi na niya dala ang puot para kay Crispin. Ang lalaking iyon ay isa na lamang bilang sa loob ng malamig na rehas, isang alaala na wala ng kapangyarihang saktan siya. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagkabilanggo ng kaaway, kundi ang paglaya ng sariling kaluluwa mula sa kadena ng hapon. Nahanap na niya ang tunay na bininyen. Ang katahimikang nadarama niya ngayon ay hindi dahil sa kawalan ng gulo sa mundo, kundi dahil sa katotohanang alam na niya kung sino siya. Siya si Avalora Dalisay, ang anak ng isang reyna at ng isang bayani. Ang babaeng dumaan sa apoy upang maging liwanag para sa iba. Ang aral na nais niyang iwan sa bawat babaeng lalapit sa kanyang pundasyon ay malinaw. Ang bawat abo ng kahapon ay nagsisilbing pataba para sa ating muling pag-usbong. Hindi tayo nilikha upang maging biktima lamang. Nilikha tayo upang maging mga phoenix na marunong lumipad kahit gaano pa kabigat ang ating mga pakpak. Pumasok si Avalora sa loob ng sentro. Ang tunog ng pagsara ng pinto sa likuran niya ay tila ba hudyat ng tuluyang pagtiklop ng isang madilim na aklat. Ang bawat hakbang niya sa loob ng maliwanag na silid ay puno ng katiyakan. Ang bukas ay hindi na isang nakakatakot na misteryo, kundi isang pangakong puno ng liwanag. At sa ilalim ng unang bituin na sumiklab sa langit, ang phoenix ay patuloy na naglalakbay. Hindi na sa gitna ng apoy, kundi sa ilalim ng malaya at mapayapang kalangitan.